Mga biday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin po mga kabida, no? Ito kong trust rating po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Alam naman po natin na bagsak po yung kanyang trust rating, ano? Hindi lang po simpleng bagsak, negatibo pa po, ano? Mga kabida. Mantakin nyo sa tatlong magkakasunod po na survey, mga kabida, no? Pulse Asia, SWS, at maging ito hong Publicos Asia po, ano? Ang common denominator po mga kabida sa kanilang resulta ay negative. Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos pagdating ho mga kabida sa tiwala po ng taong bayan sa kanya. No? Napakalayo dun ho kay Vice President Sara Duterte na positive po yung kanya hong nakuhang rating po mga kabida. Ano po? No? Now, hanggang ngayon, umiikot pa rin ito hong tanong kung kaya pa ba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, makaka-recover pa ba siya dito sa kanyang lugmok mga kabida na trust rating po. Okay? Considering more than 2 years na lang po yung natira po sa kanyang termino bilang Pangulo po ng Pilipinas, po, mga kabida, Okay? Gusto ko lang pong i-rundown yung mga previous surveys mga kabida na nakuha po ng Pangulo, okay? Bago ho itong survey po makabida nitong November 2025. Ano po? Ang pinag-usapan po natin dito, itong survey po ng SWS, makabida. Okay? Dito ho sa survey po nung September 2025, makabida, meron po siyang positive 7. Okay? Nakakuha po siya ng positive 7, Kung ikukumpara mo kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, mas malayo po kasi positive 25 po, Ito hong si Vice President Sara Duterte. Pagdating ho ng November 2025, okay, panibagong survey po mga kabida ng SWS, eto na, si Pangulong Marcos nakakuha po ng negative 3%. Alright? Samantalang ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, positive 31. So napakalayo po, parang north and south, mga kabida, yung disparity po. Okay? Now, gaya na sinabi ko po kanina, hanggang ngayon, umiikot pa rin itong tanong kung kaya ba niyang makarecover dito ho sa bagsak na trust rating po niya, po, mga kabida, May tatlong pinaka-essential, mga kabida, na paraan para manumbalik at least man lang umakyat ito kung trust rating po ng Pangulo mula sa negative papuntang positive po mga kabida. Ito po yung dapat gawin po ng Pangulo po mga kabida para tumaas muli yung kanyang trust rating. Okay? Unang-una, yung pinaka in demand mga kabida sa lahat, ito hong follicle drug test mga kabida. Alright? Matagal na pong hinihiling po mga kabida kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na sumailalim po sa hair follicle test. Dahil unang-una, may bintang po sa kanya mga kabida na siya po ay gumagamit ng illegal na droga. At in fact, yung bintang na yon nire-enforce po mga kabida ng kanyang kapatid. Ito hong si Senator Amy Marcos, mismo ang kanyang kapatid po ang nagsalita, okay? Ang nagbunyag, mga kabida, na gumagamit po ng illegal na droga, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Kaya, nung una, medyo paunti-unti lang po yung call, na dapat sumailalim po ng hair follicle test, ito hong si Pangulong Marcos, Pero nung nagsalita na po ito hong si Senator Amy, unti-unti na pong lumakas yung call, mga kabida, And dapat sumailalim na po sa hair follicle test ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon po, mga kabida, tila binaliwala lang po ng Pangulo ito hong call, mga kabida sa kanya. Okay? In fact, hindi nga siya nagsalita Wala ho siyang reaction dito, sa paratang po ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, po. Diba? Eto po, kung papayag po ang Pangulo, okay, na sumailalim po siya sa hair follicle test, alright, and then mag-negative po siya doon ho sa
hair follicle test po mga kabida. Malamang, okay? Malamang po, marami hong makukumbinsi po mga kabida, no? Na maniniwala ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit ako siguro, okay? Pwede kong ibigay yung aking tiwala po sa kanya, no? Mga kabida, kung papayag po ang Pangulo, no? Na sumailalim sa hair follicle test. Okay? Pag mag-negative po siya doon, okay? Pwede na po natin questionin yung integrity po makabida ng paratang po ni Senator Amy Marcos. Okay? Pwede na po nating questionin yun. Ano? Kung gawa-gawa lang ba yun, ano? Ni Senator Amy Marcos. Mga kabida. Kasi nag-negative eh. Kung sakali hong papayag po ang Pangulo, ano? Na sumailalim sa hair follicle at saka mag-negative po, ano? Mga kabida. Alright? Napakalaking bagay po yun, ano? Yung jump po makabida, yung possible jump, ano? Ng kanyang trust rating. Kung sakali man po, mag-negative ito kung si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa hair follicle test. And it would be the time also, mga kabida, na medyo magdududa na po. Okay? Ang mga tao, ano, dito ho sa paratang po ni Senator Amy Marcos. Okay? Ganting kung papayag po ito mga kabida po, at mag-negative. Alright? Pangalawa po, sabi po ng mga netizens, para ho bumalik yung tiwala po ng taong bayan po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, dapat mayroon po siyang maipakulong po, ano, mga kabida, na big fish. Alright? Big fish ho dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects po, ano, mga kabida. Pag sinasabi po nating big fish, hindi po yung contractor, hindi po yung opisyal po ng DPWH, ano, mga kabida, ano, kundi yung mga politiko talaga, senador, kongresista, mga kabida, ano, na idinawit po, okay, sa ginawang investigasyon po, mga kabida, ng ICI, Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, ano po. Diba? Kung meron po siyang may pakulong na malaking isda, mga kabida, mga politiko, baka naman po, manumbalik yung tiwala po ng tao po sa kanya, ano? Mga kabida. Malaking bagay din yun. Diba? Kasi po, kung maalala po ninyo, ito kung si Pangulong Marcos po, mga kabida, nangako po ito. Okay? May pronouncement ito, mga kabida, nung nakarang taon, ano? Na bago po magpasko, marami pong makukulong na mga malalaking isda, mga kabida. Okay? Pero hindi ho nangyari yun eh. At katunayan po, mga kabida, no? Binuna po siya ni Senator Ping Lacson. Sinabihan po ang palasyo po, mga kabida, next time around, wag ho kayong maglabas po ng pronouncement kung hindi ninyo kayang pangatawanan yan, ano? Tuparin yan, mga kabida. O, see? Oh, yun. Kung meron po siyang may pakulong po, mga kabida, ngayong taon, okay, na big fish, baka naman po babalik yung tiwala po ng tao sa kanya, no, mga kabida. Total, may mahigit 2 taon pa po siyang natira, no, sa kanyang term bilang presidente po ng Pilipinas. So, kaya pa yan, mga kabida, no? Okay? Pangatlo po, mga kabida, ibabalik po niya ito kung 60 billion pesos po, ano, na pondo po ng PhilHealth, mga kabida, na hanggang ngayon ay hindi pa po naibalik, ano, sa coffers po, mga kabida, ng Philippine Health Insurance Corporation. Alright? Kahit na po, meron na pong utos po ang Korte Suprema, mga kabida, na agad-agad kailangan nung ibalik po, ano, ng gobyerno yung 60 billion pesos po na kinuha po, mga kabida, mula sa coffers po ng Philippine Health Insurance Corporation at inilipat po sa National Treasury, mga kabida. Ano? Diba? Yun kasi yung tanong ngayon eh. Bakit hanggang ngayon wala pa pong development doon ho sa utos po ng Korte Suprema? Bakit hindi pa po naibalik, ano, mga kabida? Diba? O, last year pa yon, nung nakarang taon, inutos po ng Korte Suprema, no, mga kabida. So, yun po yung tatlong essential ways, ano, paraan po, mga kabida, para po bumalik yung
tiwala po ng taong bayan po, mga kabida, kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi man po siguro malaki yung pag-akyat po, mga kabida. At least hindi na po mag-negative, mga kabida, po. Ang importante po doon, hindi na po mag-negative yung kanyang trust. Okay? Nabasa ko po itong pahayag po ni Attorney Claire Castro, mga kabida, ng Presidential Communications Office, po. Okay, sabi po niya, okay, at least man lang may naniniwala pa raw sa Pangulo, mga kabida. Okay lang siya doon. Okay? Okay lang siya doon, at least meron pang naniniwala ho sa Pangulo. Okay? Hindi ba siya mag-aspire, mga kabida, ng mas mataas pa doon? Negative 3. Oo, merong naniniwala pa hanggang ngayon, mga kabida, pero negative 3. Kunti lang po. Okay? Mantakin nyo, mga kabida, kung titingnan nyo yung survey result, Pulse Asia, SWS, mga kabida, po. Mas malaki pa po yung distrust kaysa dito ho sa trust kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Diba? So yun po, Yun yung nakita ko pong chance po ba kabida, na baka naman po makarecover po ang Pangulo ho dito, Pero kailangan hong gawin po niya itong tatlong mga essential ways po, mga kabida, Okay? Again, una, hair follicle test. Pangalawa po, kailangan may pakulong po itong si Pangulong Bongbong Marcos na big fish, malalaking isda po, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin po ng malalaking isda, yung mga politiko, either congressman or senador, Okay? Pangatlo, kailangan hong maibalik po, mga kabida, sa kaban po ng PhilHealth, ito hong 60 billion pesos po, mga kabida, na kinuha po ng Marcos administration mula sa coffers po, mga kabida, ng PhilHealth. At pag magawa po yun, itong tatlong essential ways po, mga kabida, ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos, okay, I'll tell you, aakyat, mga kabida, yung tiwala po, mga kabida, ng taong bayan po sa kanya. At least, bababa po ang Pangulo po, mga kabida, by 2028. Na taas noo. Okay? Hindi ho siya mahihiya po, mga kabida. Okay? May dangal. Dahil po, positive po yung kanyang trust ratings, tiwala na nakuha po niya, mga kabida, sa taong bayan, mga kabida, po. So sana, nakikinig man po itong si Pangulong Marcos at saka itong si Undersecretary Claire Castro, mga kabida, sana sundin po niya itong kahilingan po ng mga tao po, mga kabida, Tatlo lang po yung kailangan gawin po ng Pangulo, Wala na pong iba, mga kabida. Tatlo lang po. Okay? Una, hair follicle test. Kailangan mag-negative po siya doon. Pangalawa po, mga kabida, yung kailangan meron pong may pakulong po si Pangulong Marcos na malaking isda po, politiko, mga kabida, dahil sa issue po ng corruption sa flood control projects. At yung pangatlo po, kailangan may balik po, mga kabida, yung 60 billion pesos na pondo po ng PhilHealth, okay, na hanggang ngayon hindi pa po naibalik po ng gobyernong Marcos, mga kabida, sa kaban po ng Philippine Health Insurance Corporation. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.